Salamat po sa vendor family. Nothing greater than grace. Napakagandang mensahe. Ano po at awit. Ngayon po ay Friend Sunday. We provided some, kung meron kayo, you can bring them out. We will use the yung parang paper to nandyan yung ating outline about friends. And this morning, ang ating lugar ay sa Proverbs 17, verse number 17. We will read this verse and then we will study the Bible concerning friends. No? Maganda may friends. Ano? Maganda may the more friends, the better. Diba? Pero tayo po'y tumayo. Let us all stand at ating pong babasahin ang isang talata, Proverbs 17, in chapter 17, verse number 17. The Bible says, "A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity." Okay, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Forever friends. Tayo po'y manalangin. Let's bow our heads in prayer. Father in heaven, we thank you for friends that you have given to us. Alam mo, Panginoon, na kailangan namin mga kaibigan to encourage us, lift us up, and help us, Lord, to finish our journey. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, salamat sa mga narito, mga kaibigan namin, mga mahal sa buhay, mga bisita, at naway matagpuan po namin ang iyong salita na malaking encouragement when it comes to this topic of friendship. At higit sa lahat, tulungan mo kami kung hindi pa, makilala namin ang aming best friend, ang aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng buhay para sa amin upang kami bilang makasalanan ay mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. And so Lord, we thank you for the scriptures. We thank you, Lord, for each one. Pagpalay mo po ang aming pag-aaral, ikaw po ang aming maluwalhati. At ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Forever friends. You know, one of the greatest and deepest needs of human hearts is for friendship. Lahat tayo kailangan natin yan because that's what our hearts, is looking for, kaibigan. We all long for someone to care for us, to love us, accept us. At yan ay natatagpuan natin sa mga kaibigan natin. Di ba? We need somebody who we can share with, yung meron yung parang meron tayong ka-sharing, who understands our needs, whatever fears we might have or whatever victories. Nakakadamay natin sa hirap at ginhawa. Maganda may mga kaibigan na ganyan, nakakadamay natin. Pero alam nyo, sa kabila ng ating technology, we are connected by technology. There is actually an epidemic of loneliness in this world today. Ang daming nagsasabi, I am lonely. The children says, I am lonely. The youth says, I am lonely. The teenager says the same thing. The adults say, I am lonely. And you know, in Britain, 68% of their people said they are lonely. In fact, they have a prime minister of loneliness. I mean, siguro talagang napakaraming problema, no? Prime Minister of Loneliness and Social Connection. Ang pangalan niya, as of last year, si Stephanie Peacock from UK. Because people are lonely. And siguro, naapektuhan ang kanilang bansa. So they delegated someone to take care of this problem. So problem of loneliness. And part of the reason why people are lonely, alam niyo kung ano? Social media. Sa halip ng mga bata naglalaro, nasa kwarto nakakulong sa bahay, hawak ang gadget, hindi na marunong maglaro, tumakbo, kaya maghukay sa lupa, magdumi ng konti, umakyat sa puno, wala na eh. Everybody wants to stay home and look at their gadget and tinitingnan ko anong ginagawa ng iba.
Ay, buti pa sila, nagbakasyon sa ganyan, pumunta sa ganon. And yung loneliness na di-develop lalo. And so, sa halip na tayo maging connected, we had become isolated from everybody else. At nakita lang natin yung iba, yung mga nagpo-post na ganito ginagawa, na masaya sila. Sana tayo rin. And so, ito ang problema ng ating daigdig. Sabi ng Panginoon, it's not good for man to be alone. Sabi niya hindi daw magandang tao nag-iisa. So, kahit ang Panginoon, if you're lonely, that is not part of God's plan for you. Hindi plano ng Panginoon malungkot ang kanyang mga anak. Hindi ang gusto ng Panginoon. Human beings, bilang tayo, human beings, we are social creatures. And tayo ay nilikha ng Diyos to socialize. We were made to be together and we are better together. Pag ikaw ay solo flight, medyo mahirap yan. Pero kung tayo marami, masaya yan, di ba? So, in the Bible, maraming verses sa Bible na tinuturo yung the importance of friendship and how do you cultivate friendship. Tinuturo sa Bible yan. There's so many verses. Especially ngayon, medyo Proverbs lang muna tayo para hindi mahirap. And so, magandang kaibigan, tinuturo sa Bible. And actually, kailangan natin kaibigan to make us happy. And hindi lang happy, to make us healthier. Because, sabi sa studies, the fewer friends you have, the more likely for you to die. So, di ba, maraming kaibigan, mahaba ang buhay. That's yun ang sabi. So, number one, let's talk about the marks of a friendship. Ano bang mga kaibigan? Ano bang palatandaan ng kaibigan? A friend is someone who shares. Yan ay kadamay natin yan. Pag may kaibigan ka, yan ay kadamay mo. They contribute. They contribute. And not so much money, they contribute themselves. Na nandun sila pag kailangan mo sila. Nagbibigay sila doon sa relationship nyo Ganun na kaibigan. They give to that relationship, and a friend is someone who multiplies our joys and divides our grief. He understands our silence. He comes in when the world goes out. Alam mo, ang kaibigan maganda kasi meron kang kadamay. At kailangan natin ng mga kaibigan to really strengthen us, lalo sa kanilang mga panalangin, to encourage us and give us hope. So ang kaibigan, pag may kaibigan tayo, meron tayong somebody we can talk to. Because ang buhay, alam mo, hindi tayo makatawid sa buhay nang walang mga hard times. At hindi tayo makatawid sa mga hard times pag wala tayong mga kaibigan. So kailangan natin mga kaibigan sa ating buhay. Kasi ang buhay mas nagiging magaan. Kasi mahirap talaga, di ba? Lalo ngayon, ang daming challenges na kinakaharap ng ating bayan, at ng maraming Filipinos. So, itong mga friends ay nakatulong to share your hard times with. Pangalawa, a friend is someone who sharpens. Yan ang din ang maganda sa kaibigan, nakakatulong Proverbs 27, verse number 17. The Bible says, iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. So a good friend will sharpen you. Makakatulong sa atin para tayo mas maging mahusay. But a false friend can dull you. Mahirap pag nakuha mo false friends. Because ang buhay natin will become blunt and dull. So we have to make sure maghanap tayo ng tamang kaibigan. And not everybody can be your friend. Dapat pumipili tayo ng kaibigan. Kasi, itong salitang friend, in my studies, itong salitang kaibigan ay galing sa salitang freedom. I guess ibig sabihin, when you have a friend, you are free to be who you are. Kasi kaibigan mo to you're sharing with a friend. Alam mo na hindi ka mapapahamak because your friend will help you, encourage you, lift you up. And so, yun ang ginagawa ng kaibigan, nag-encourage
Sinasharpen, pag mali ka, sinasabi sa'yo. Kaya nga sa Proverbs 27 verse 6, sabi dito, faithful are the wounds of a friend. Alam mo, minsan ang kaibigan, susugatan ka eh. Sasabihin sa'yo kung anong diferensya sa'yo. Kasi those things are things that you will not hear from other people except from your friends, because they care about helping you, correcting you, improving you. So yan ang kaibigan. They help sharpen us. Kaya't kinokorek tayo ng kaibigan. Yan ang kagandahan. Now, and then also, a friend is someone who sticks. Sa Proverbs 18:24, Proverbs 18:24. Ang sabi dito sa Bible, a man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Now, dito sinasabi na, if a man that had friends, if you want to have friends, you must be friendly. And there is a friend that sticks closer than a brother. In other words, sino yan? Si Jesus Christ. Because Jesus Christ is our best friend. He should be our best friend. And He sticks, yan ay hindi tayo iiwan. And that's why sabi sa Bible, He sticks. A friend, sticketh closer. There is a friend that sticketh closer than a brother. At yan ay ang ating Panginoon. So maganda yan, na meron tayong kaibigan who will stay with us kahit na ano tayo, kahit anong nagawa natin, kahit na anong, di ba? Kasi kaibigan yan. Yan ang maganda sa kaibigan. Sasamahan ka sa hirap at ginawa. Di ba? Now, Proverbs 27 verse 10, sabi naman dito sa Proverbs 27 verse 10, thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house. So, wag daw nating talikuran ang ating kaibigan at ang kaibigan ng ating ama. So ibig sabihin ng kaibigan dapat samahan. Wag nating iwan. And yung mga acquaintances natin, minsan, marami tayong acquaintances, but thank God for true friends. Yung mga acquaintance, iiwan ka pa niyan. Pero yung tunay na kaibigan, yan, sasamahan ka. And that is why my encouragement today is, mag-develop tayo ng mga kaibigan. Kasi sinasabi naman ng Panginoon sa atin, dapat yan ang ating gawin. Now, pangalawa, the making of a friendship. The making of a friendship. Number one, we need to decide to have friends. May mga tao na siguro tahimik or hindi kayo sociable masyado. Pero maganda pa rin that we need to decide na tayo ay mag-cultivate ng mga kaibigan. Kailangan natin sa buhay ng mga kaibigan. And also because that is God's design. God's design for human beings is to have social relationships. Therefore, why would you isolate? Yun ang gusto ng Panginoon natin, magkakaibigan, magkaka-network, di ba? Nagkakatulungan. Kailangan natin i-decide, magkaroon tayo ng mga kaibigan. Kahit na sabihin natin, kasi ganito ako ganito kasi aking personality, hindi ako taong friendly. Kahit na, learn to be friendly, learn to smile, learn to approach people. Dapat kasi maganda yan. Di ba sabi nila, narinig niyo itong kasabihan, na kung meron kang a handful of true friends, mayaman ka. Pag meron kang mga tunay na kaibigan, mayaman ka. Bakit? Hindi lahat may mga kaibigan na ganon. Pero kung meron kang kaibigan na talagang tapat sa'yo, that is your wealth. Yeah, that is your wealth. And so, kailangan ma-develop natin yan. And so, now, acquaintances are many. Marami tayong acquaintance. Pero yung tunay na kaibigan, bihira. No? And yung tunay na kaibigan does not come by accident. Kasi yung acquaintance, by accident yun eh. Pumunta ka sa di ko alam, may barbero ka, nakaibigan mo na kasi 20 years ka na nagpapagwe. Acquaintance yun eh. Pero yung tunay na kaibigan, yan ay hinahanap. Yung may parang, you decide to
to to have true friends. Kaya ang isang tapat na kaibigan ay talagang is a gift from God, you know. If you can look at it that way. And secondly, we need to choose friends with care. Now, meron tatlong circle na kaibigan, meron tayo. Ang kaunahan dyan at ang pinakamarami natin, casual friends. Yung casual friends, yan ay yung naghahatid ng anak mo sa school, yung tinibilan mo sa palengke, yung kapitbahay, yan mga casual friends. Yan ay mga taong nakikilala natin as a result of our circumstances. Kasi, halimbawa, taga Lucena. So, mga kaibigan mo, taga dito. Ay, ganun yun eh. Casual friends. Yan yung mga taong namimit mo araw-araw. People at work, at school, people at the sports center, o kaya yung mga kapitbahay. Ang pangalawa, yung close friend. Yung close friends. Itong close friends, yan ay nakuha mo as a result of choices. Hindi yan by accident. And by the way, pag gusto mo magkaroon ng mga close friends, pipiliin mo yan. Hindi lahat, hindi ba? Hindi porke nagugupit sa'yo ng buhok, sasabihin mo ng mga sikreto, ng mga, hindi ganun yun. Close friends are people that you choose. And you need to choose them wisely because you cannot be close to everyone. Di ba? Alam mo, lahat sinabihan mo ng sikreto. Hindi pwede yun kasi hindi lahat kaya yun eh. And so, you have to choose wisely because itong mga tao na to, importante sa buhay natin. Now, the closer I am to people in my life, the greater influence and impact they will have in my life. Totoo yan. Itong mga tao itong mga close friends natin sa second circle, the reason importante na pinipili, because the closer you are to these people, yung impact nila sa buhay mo, mas malaking impact. Ngayon, kung if they are not good people, you do not want them to impact your life because they're not good people. Kaya pipiliin mo lang sila. Kasi ang mga tao na yan ay makakatulong sa'yo. Kasi kung mabuti silang mga tao, they will influence you for good. And therefore, ang mga tao sa circle na yan, they better be influencing you for good and for God. Pag ang influence nila sa inyo dyan ay hindi mabuti, kawawa ka naman. Dapat pinili mo na lang yan. Di ba? Now, and then, of course, ang pinakamaliit na circle, yung core. Or you can say your closest friends. Mga 4 lang yan, 5, or something like that. Pero yung mga closest friends, yan talaga ay yung mga tao that you spend lots of time together sa kanila. Or sometimes, kahit sila yung malayo, ito yung mga tao na to, yung mga napagtitiwalaan mo, ito yung mga tao talaga na pagsasabihan mo, and nakakapag-open ka talaga. Maganda yung may mga friends na ganyan, no? Ito yung mga high influence. May high influence ka sa kanila at sila may high influence sa'yo. They better be good influencers. They better be good people because pag mali yung mga influence, di ba, hindi maganda. You know, this is the model that we find in the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon, He fed 5,000 people. He trained 120. He discipled 12, but He had a core of 3 disciples, Peter, James, and John. Yung 3 na yon ang talagang nag-spend siya ng maraming time para turuan. Hindi siya nag-spend ng maraming time sa 5,000. Pinakain lang niya yung 120 sa Acts 1 ba yan o Acts, di ba? Hindi masyado na nakasama niya yan eh. Pero yung disciples nakasama niya yung 12. 3.5 years yung Bible schooling nila. Pero ang 3 na parati niyang kausap, nakasama niya sa Mount of Transfiguration, nakasama niya sa Garden of Gethsemane is only 3 people. And so, kaya high impact, high influence.
So talaga dapat yung mga when you make friends, pipiliin mo kung sino yung dapat minsan isipin mo sino ba yung mga core friends ko ngayon? Are these people that I can really trust? Itong mga close friends ko, what are anong klaseng sila, di ba? Because itong core group natin, we spent the maximum amount of time with them. Parang ang Panginoon Ang Panginoon nagbigay ng maximum amount of time with the people with the maximum amount of responsibility na ibibigay niya. Ganon din tayo. Yung mga tao na nasa core natin, yan yung pinapahalagahan natin yan. Now, in the case of the Lord, nagbigay siya ng maraming time kasi yan yung gagamitin niya ng mga tao sa gawain. Okay? So, kailangan natin magkaroon ng mga friends. At ang dapat natin gawin, isipin natin kung sino yung mga tao sa circle na yan. Okay? Yung casual, those are just everybody that you know. Yung close friends are the people you work with, kasama mo, na minsan pag nagla-lunch kayo magkasama, pag nagkakantuhan kayo, and then yung core, yan talaga yung binibigyan mo ng maraming panahon at atensyon. Okay? So we need to review our list of friends. Kasi kaya tayo nai-stress. Ang dami nating friends draining our energies Mga tao na nakakaiyamot ba sa buhay? Salit na inspiring, very inspiring people, very draining people ang nakukuha natin. Kaya anong resulta? Stress. Bakit itong mga tao to ganito? Di ba? So, kailangan sikapin natin pumili ng tao na ilalagay diyan sa mga circle na yan para hindi tayo nahihirapan sa ating buhay. And lastly, I'd like to talk about the management of a friendship. There are people, the Bible says, that we are to avoid. Sino yung mga, marami pero apat lang muna ibibigay ko sa inyo. Proverbs 22 verse 24. Proverbs 22 verse 24. Basahin natin to. Proverbs 22 verse 24. Make no friendship with an angry man, and with a furious man that thou shalt not go. Okay? Ang unang tao na dapat natin iwasan bilang maging kaibigan, yung mga taong magagalitin. Sabi natin tao mahilig makipagtalo, makipag-away. Ang araw ng mga tao na to hindi kompleto pag walang nakaaway. Parating makipag-away, naghahanap hindi nabubuhay ang dugo niyan pag hindi nakipag-away kasi parating, di ba? Parating may mga tao, di ba may mga tao parating di ba? May nagtatalo, nag-aaway. Para bang gustong-gusto nila yung ganon. Pag ganyan ang nakita mong tao, nako, tumakbo ka ng mabilis. Huwag kang mag-ingat ng kaibigan na ganyan. Na talagang ang loves nila ay conflict, yung problema. Kahit saan mo ilagay. Parating, pag nag-usap, parating may argument. Hindi dapat ganyan. Ang hirap ng membro na gano'n, parating, dati ganito ang gawin natin. Pastor, hindi po dapat ganyan. Ano naman argument mo na naisip? Maka-argue lang, so, mahirap yung gano'n. Kung kahit saan pumunta, may ka-conflict, ay mahirap. So, yung mga taong ganyan, we have to avoid, the Bible says. Pangalawa, Proverbs 20 verse 19. Proverbs 20 verse 19. He that goeth about as a talebearer revealeth secrets, therefore meddle not with him that flattereth with his lips. Tama ba? Okay, 20 verse 19. So, a talebearer. Ito naman talebearer kasi mamaya pa yung isa. He that goeth about talebearer revealeth secrets. Okay, those who like to gossip. Ang mahirap kasamang chismosa o kaya chismoso. Kasi parating may nakita silang ikakwento sa iba Pag may nakita silang something na hindi ayon sa kanilang panlasa, meron na namang kwento kaagad na nabubuo sa isipan nila. Ngayon, syempre, pagkasama mo ganyan, mahirap. Mahirap.
Ano pa yung gossip? Ito yung gossip. Sharing information when you are not part of the problem or the solution. I tell members, kapag may problema sinabi nyo sa akin, that's all right, you're not gossiping. Kasi I'm trying to be part of the solution. Sometimes, kailangan nyo ng advice. May nangyaring ganyan. Di, kanino kayo kuha ng advice? Sasabihin sa pastor, hindi naman kayo nagagasip. Huwag natin sabihin kay pastor, baka sabihin tayo nagagasip. Hindi naman, kung halimbawa naghahanap tayo ng solution, anong gagawin? Kasi siyempre kailangan natin ng advisor Diba? Ay sa church, ang pinakang advisor natin ay siyempre ang pastor. Marami naman tayong advisor, pwede tingin ng advice. Pero, when you are sharing information, hindi ka naman katataspulong doon. You are gossiping, you need to stop. Na pangkasama mo parating ganyan, na makikinig mo yung kwento ng buong simbahan at buong bayan at buong, ay napakahirap. Kasi hindi naman lahat na naririnig mo tama. May mga may mga twist yan May mga yan. And so, hindi maganda yung ganyan. Wag magkaroon ng close friend na gossip. Tapos lalo pa pag sinabi, Pastor, pag-pray natin itong si ganyan. Kasi may problema itong mag-asawa. Ay nagsuntukan. Wag na nating, para tayong nagagasip ay sa magitan ng prayer request. No? Wag ganon. At sabihin, kahit nababurden kasi ako sa mga problema ng mga membro. Ay una, bakit nalalaman mo yung problema ng mga membro? Hindi mo dapat nalalaman. Diba? Pero, yan. Pangatlo, those who like to flatter. Yung flatter kasi, ano yan punta muna tayo sa Proverbs 29, verse number 5. 29 verse 5. A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. Ang flattery, dito, ano bang sinasabi dyan? Ang flattery ay false praise. Para ka bang binobola? parang, in other words, yung sasabihin sa'yo in public, hindi niya sasabihin in private. Tapos yung, in other words, pagkausap mo, mabait ka, pero pagtalikod, alam mo, sama na ugali ng tao na yan. Ganun yung flatterer. In other words, siya para ba siyang parang double-tongued, ibang sinasabi pagkaharap sa kapag nakatalikod. Yun yung flattery. So mag-ingat ka kasi yan daw nagdadala daw ng trap sa iyong mga paa. Okay? And then last, Proverbs 1:13. Proverbs 1:13. Okay, basahin natin Proverbs 1, verse 13. Ang sabi, we shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil. Verse 15, my son, walk not thou in the way with them, refrain thy foot from their path. Those who, ano ba nilagay ko sa outline? Nakalagay sa akin ay thieves. Thieves, yung mga taong mahilig kumuha ng mga bagay, people who steal. Pag ang kaibigan mo'y ganyan, magbago ka ng kaibigan. Pag ang bahay nyo'y puno ng bond paper galing sa office, mga stapler, mga yung ganun ba? Puno ng mga towel galing sa mga hotel na pinanggalingan, mga bathrobe galing sa, hindi maganda, sa mga resort. Maghanap ka ng ibang kaibigan kasi tuturuan ka, di ba? Mga Pilipino minsan mahilig mag-souvenir. Kung ano souvenir, kahit di naman kailangan, kukuha. Kunin natin, maganda ito. Mga kapatid, iwasan natin yung mga ganyang mga kaibigan, kasi hindi po maganda. Now, in managing your friendship, may mga tao dapat iwasap, may mga tao dapat hanapin. Tatlong bagay lang muna, Una, friends who encourage you spiritually. Okay? May mga tao that should encourage you spiritually. First Thessalonians 5:11 sabi, wherefore comfort yourselves together and edify one another even as also ye do. Okay, so edify. In other words, kailangan natin kaibigan na nagpapalakas sa atin. Kasi ang mundo, napakadami nating problema, napakadami nating iniisip. May problema sa trabaho, sa pamilya, di ba, kung saan-saan.
kailangan natin somebody who will encourage us. And hindi lang basta encourage us spiritually. Ngayon, iba yung compliments. Ang compliments kasi, halimbawa, ay maganda suot mo, o kaya maganda ang barong mo, maganda, diba? Yun ang compliment. Iba yung encouragement. Ang encouragement kasi, mas malalim, mababaw yung compliment eh. Hindi encouragement. Yung compliment, you look nice today. Ay, compliment. Pero ang encouragement mas malalim, it's the action of giving someone support, confidence, or hope. Medyo mas malalim kasi nagbibigay ka ng lakas spiritually. Parang lalo pag halimbawa, medyo may problema sa office, medyo pagkaibigan mo siyempre, alam mo kayo nagko-coffee, ina-advise mo, pinapalakas mo. Hindi, huwag mong isipin yan. Di ba? O kaya namatay yung kanyang loved ones. Di ine-encourage natin. Yun yung kaibigan at pinapalakas natin sila spiritually. Pangalawa, friends who support you emotionally. Now, dito sa ating text kanina, a friend loveth at all times. It is yun, a friend loveth at all times. Merong mga tao na talagang, alam mo yun, yung emotional support nandun eh. Yung mahal ka talaga kasi pag may pinagdaraanan ka, nandun sila eh. Yung sabi nga kanina, true friends walk in when the world walks out. Pag iba, iniwan ka nung iba, itong kaibigan, sasamahan ka hanggang ikaw ay makatawid. Yun ang kaibigan. And so, someone who will support us emotionally. Yung bang minsan makikinig lang sa problema mo. Di ba may ganyan minsan makikinig lang sa problema. Minsan, pag ang kaibigan ay may problema, hindi naman kailangan yan masyadong maraming advice. Ang kailangan lang yan ay somebody to listen and encourage them. To be there ba? To be there. Kasi kailangan nila, lalo yung mga namatayan, kailangan nila ng support ng tao na nandyan. And you just sit down and be quiet. You just listen. You don't need to talk. Sa mga kaibigan, minsan may mga pinagdaraan ng problema ang kailangan nila ay karamay. Di ba? And then last, a friend who will challenge you to think. Yung may mga tao na parang, kanina rin parang yung a friend is somebody who sharpens you. Ito naman yung, balikan natin Proverbs 13:20. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So ang maganda, lumakad ka, kasama mo kaibigan, yung mga wise men or women, na isa-challenge ka ba? Hindi ba yung, in other words, meron kang parang ka nag-ahasa ng itak. Parang iron sharpeneth iron, di ba? So, kailangan natin somebody to help us, mag-decide o kaya gumawa ng mga mahalaga decision. Di ba? So, a lot of times, kailangan natin itong mga kaibigan kasi ang buhay natin ay hindi madali. Now, ang pinakamaganda, dapat nasukatan, itong kaibigan mo, kung ito talaga kaibigan, it should bring out the best in you. At kung ikaw talaga kaibigan ng kaibigan mo, you should be able to bring out the best in them. Kasi ganoon ang kaibigan nagtutulungan at tinutulungan ka maging best version of yourself. Otherwise, kung hindi nangyayari yan, hindi mo best friend yan. Kung yan ay parating walang ginawa, kundi saktan ka o kaya o ano pa man, he's not really your best friend. But a friend is somebody who will bring out the best in you. Kasi tayong lahat, pwede tayong ma-develop. Nadi-discourage tayo, nagkakaproblema tayo, nalulugmok tayo. Pero tayo, with enough encouragement and help, pwede tayong you can be you can be someone na maging higit sa iyong kung ano ka ngayon. So, kailangan lang natin mga tao na magcha-challenge sa atin, hindi, kaya mo yan. So, kailangan natin yung ganun. So, now, to have a great friend, if you want a great friend, you must be a great friend. Kasi hindi man maaari na yun nga, willing silang gawin sa'yo yung hindi ka willing gawin sa kanila. Hindi, ang friendship kasi,
parang give and take. So kung ikaw if you're a great friend, makakakita ka rin ng mga great friends. Kasi ganon, di ba? Sabi nga natin, you will attract what you are. Di ba? Kaya yung mga kriminal, magkakaibigan yan. Kasi isang iniisip nila, paano kaya tayo mag-hold up? Paano tayo mag-aakit bahay? Di ba? Kahit sila, ganon din naman eh. Di ba? Kasi nagkakasundo sila sa layunin na meron sila. Okay? Now, ngayong umaga, if you have no friends, make friends. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon. At sana tayo mga Kristiyano, makatulong tayo sa iba na makilala nila ang Panginoon sa magitan ng ating pagiging, kaibigan nila. Ang Panginoon, di naman ng Panginoon kinondemn yung mga unbelievers eh. In fact, ang Panginoon ay ipinako sa krus because He was being a friend of sinners. Tinulungan niya yung mga tao na nangangailangan. And for that, hindi ba, He would have dinner with the Pharisees and with di ba, si Zacchaeus, di ba? Yung mga tao na yan, napahamak ang Panginoon. Bakit kaibigan niya yung mga yan? Kung alam lang niya, yung babaeng yan, di ba? Yung naghugas ng kanyang mga paa. So magitan ng di ba, ng kanyang luha. Alam mo, kaya ang Panginoon napahamak dahilan sa pagkaibigan sa mga tao that other people rejected. We are supposed to have a ministry of friendship. Kaibiganin natin ang mga tao para sila matulungan natin. Di ba? Matulungan na kasi ang daming tao nangangailangan ng tulong. And, we need to be a friend. Okay? And, at kung hindi pa kinaligtas, gusto ng Panginoon kayo maligtas, makilala nyo siya, sa inyong puso, sapagkat mahirap po. Kaya nga sabi, there's a friend that sticketh closer than a brother. A brother is born for adversity. Ano mo, kapatid natin, nandun para tulungan tayo pag may problema. Pero, may kaibigan na higit sa kapatid. Yan ang ating Panginoong Jesus. At kailangan makilala natin siya. Paano? Dalawang bagay, manampalataya kay Kristo, magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Kristo para maligtas. Okay? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Let's all stand. Heads are bowed, the eyes are closed. Tayo po ay tumungo at pumikit. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan na iyo pong dinala sa aming buhay. Tunay na sila po ay malaking kagalakan sa aming mga puso. Sila po ay encouragement sa aming mga sarili. And I pray that you'd help us to be better friends and help us to find great friends, people who will share with us, who will sharpen us, who will stick to us. At kahit Panginoon, kami ay sugatan ng damdamin, if they meant well, Lord, we pray na bigyan mo po kami ng ganitong mga kaibigan. Pagpalain mo po ang sino man ang narito na wala pa kay Kristo, tunay na pagkakilala kay Kristo na iyong anak. Sapagkat Panginoon, wala pong ibang nagbayad at tumubos ng aming mga kasalanan liban sa Kanya. Kaya sa aming po mga bisita, sa aming po mga kasama, ngayong umaga na wala pa kay Kristo, we pray, Panginoon, na ikaw ay personal nilang makilala. Isang tunay na kaibigan. In fact, binigay mo po ang iyong buhay para sa amin upang kami ay maligtas at tulungan mo kami na higit kang makilala. Pagpalain mo po ang aming invitation ngayong umaga at ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po'y nakatungo, nakapikit, if some would like to come for prayer, maganda rin po, may panalangin natin. O meron kayong mga close friends, they're lost.